Nang hapong mga kadars, meron po akong magandang itatopic today at gusto ko makarelate po kayo dito. Pero bago po yan, ay tapusin niyo po muna ito at pakishare na rin po. At kung may mga comment mo man kayo, pakicomment na rin po dito kung ano ang nasa saloobin ninyo. So, eto na nga po, pakiwatch po siya. Diploma daw diskarte. Puta ang tunog ng usapan na to, no? Tinatanong pa ba yan? Ha? Ito point of view ng isang hindi rin nakapagtapos. Wala rin akong diploma, guys. Lahat ng supporter ko, lahat na nakikinig sa akin, lahat na nanonood ng videos ko, lahat na nanonood ng live ko, lagi kong sinasabi sa mga bata, mag-aral kayo, tapusin yung pag-aaral na kumuha kayo ng diploma. Bakit? Ano pinakauna kong rason? Nasa Pilipinas ka. Pilipino ka. Pilipinas, sobrang taas ng standards, mababa sahod. Mag-a-apply ka ng kahera sa mall. So, di ba, ikaw na mismo ang nagsabi na kahit makatapos ka ng pag-aaral o ng college, ay hindi ka pa rin makahanap ng magandang trabaho, di ba? Ang baba ng sweldo, ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Yan, ipagpatuloy na natin siya. Dapat college graduate. Na-imagine yan kung gaano kahirap ang buhay ng walang tinapos sa Pilipinas. Pangalawa, madalas respeto sa'yo ng tao nakadepende kung ano tinapos mo. Pag wala kang tinapos, wala silang respeto sa'yo. Kayo kung gusto nyo Gusto ko maranasan i-clear para sa atin, ha. Sinasabi na kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, walang respeto, ganon. Hindi ako naniniwala doon. Kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, kung may respeto ka sa sarili at sa ibang kapwa ng tao, respetuhin ka. Hindi lang sa dahil may nakapag-college ka, respetuhan ka na. Hindi sa ganun yun. Mali yung pananaw mo doon eh. Continue ulit natin. Pangatlo, di ko maintindihan itong mga motivational speaker na to na nagsasabing, huwag na kayo mag-aral, dumiskarte na lang kayo. Mas importante yung diskarte kaysa diploma. Tapos wala silang diploma. So saan sila kumukuha ng comparison? Paano nila nasasabi na mas okay yung diskarte sa diploma kung hindi nga nila naranasan na magka-diploma? Paano mo magkukumpara yung isang bagay na hindi mo nga nakuha? Diba? Ano yun? Ano yun? Hula-hulaan lang, ganon? Trip-trip? Patlo, sige. Guys, yung gusto kong bigyan ng point of view, gusto kong sa loobin ko, gusto kong sabihin. Sinasabi mo na ang pinipili mo ay diploma. Oo, napakaganda nung para sa atin magkaroon tayo ng diploma, di ba? Pwede natin yung ipagmayabang. Ito lang sabihin ko sa iyo, ha. Kasi alam mo, gusto nating lahat magkaroon ng diploma. Sa hirap nga ng buhay, hindi na makapagtapos ng pag-aaral. Ikaw, kaya mo ba? Kaya mo bang pag-aralin lahat ng mga Pinoy na may pera na pagtapusin ng college? Hindi nga makagawa dahil wala nga ng high school, diba? Ng high school, ng college. Wala nga pampaaral. Paano mo ididikdik sa mga tao, sa mga Pinoy na dapat makakuha ng diploma at importante yon para sa kanila? Ano ba naisip yung mga mahihirap na hindi nakapag-aral? Kaya nga diskarte ang ginagawa nila, di ba? So, continue ulit natin. Sabihin na natin, nakinig ka nun sa mga motivational speaker na diskarte na lang, huwag na kayong mag-aaral. Ano ba makukuha mo pag nakinig kayo sa kanila? Wala. Motivation lang na huwag na kayo mag-aaral. Yun lang naman ibibigay nila sa inyo. Tapos gagawin lang nilang sample yung mga buhay nila na ako nga ganito, ako nga ganyan, ako nga ganito, ako nga ganyan. Kasi ikaw naman, tanga ka, nakalimutan mo na magkaiba kayo ng buhay. Nakalimutan mo na magkaiba kayo ng utak. Nakalimutan mo na magkaiba ng takbo yung buhay nyo. Kalimutan mo yung mapait na katotohanan na hindi porket kaya ng iba, kaya mo rin. Kasi magkakaiba tayo ng pagkatao. Sinabi mo din na magkakaiba tayo ng pagkatao, di ba? Hindi lang pagkatao kung ikaw ay mayaman na ipinanganak or mahirap na ipinanganak. Yun po ang pinagkaiba natin. Swerte na lang talaga, pag ikaw ay pinanganak na mayaman, talagang natural yan, normal na yan, na makakatapos ka ng pag-aaral. Yung iba nga, kahit na may pera, hindi pa nagtatapos ng pag-aaral, di ba? So, normal na yun sa tao. Para sa atin, iba-iba kasi tayo ng ginugusto. Kahit na sobrang yaman ka pa, kung ayaw mag-aral, hindi ka magyaman kasi nga mayaman ka na. Diba? Tayong mga mahihirap, paano yun? Yung mahirap, gusto nating makapagtrabaho. Siyempre, gusto nating una makapag-aral, makapatapos ng college, makakuha ng magandang course, diba? Para nga magkaroon tayo ng diploma. Pero paano yung mahihirap? Yun ang point ko. Paano yung mga mahihirap na hindi nakapag-aral? Yung mga pulubi dyan, nakawawang mga bata na hindi nakapag-aral. Yun. Kaya, paano mo masasabi na, ayun, na kailangan nating mag-aral na ganyan, na edukasyon? O, kaya mo bang pag-aralin lahat? Hindi, diba? Continue again. Diba? In the end, isi-seminar ka ba nila kung paano nila diniskartehan yung buhay nila? Hindi. Ituturo ba nila sa'yo kung paano yung diskarte? Anong klaseng paghihirap ang pinagdaanan nila? Hindi. Lagi lang naman nilang ulit-ulitin sa'yo yung mga success na nila eh. Yun lang naman. Diba? Yung hirap, sasabihin ba nila sa'yo? Hindi. Pag nag-aral ka, ano makukuha mo pag nag-aral ka? Diploma. Diba? May armas ka na agad paglabas mo sa tunay na buhay. Unlike dun sa mga motivational speaker, tangina yung pag-aaral, makakakuha ka rin ng diskarte ron.
Nyo ba alam sa college, doon kayo tinuturuan ng mga simpleng diskarte sa buhay? Kasi yung sample, Ito sample, bobo ka, may thesis kayo, automatic dapat nagapak ka kasi bobo ka, di ba? Siyempre, didiskarte ka ngayon. Sabi mo sa grupo mo, pre, kahit tagaluto na lang ako kanton, pre, kahit runner na lang ako. Yung pasado ka, kahit bobo ka, diskarte. Making something out of nothing, di ba? Makakapag-adjust ka, kahit kakaunti lang yung meron ka. Yun ang diskarte. At yun ang makukuha mo sa college. Mas mabuti pa yung kolehiyo, tuturuan ka ng diskarte. Kaysa doon sa mga put speaker na yan, mga walang kwenta. Ang pinaka nakakatawa doon, isasample pa nila minsan, si Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg nga, undergraduate pero bilyonaryo na ngayon. Ganyan yun, IQ nun, 152. Kasi ikaw naman natatanga-tanga ka, hindi mo nga alam kung ano yung square root ng 12, naniwala ka naman. Ano nyo dapat gawin yung motivation? Si Johnny Sins. Si Johnny Sins, naging doktor na, nag-abogado pa. Hindi pa siya nakontento, nagpulis pa siya. Yung fireman. Minsan naging astronaut pa nga. Kasi wala ka nang bilang, ayaw pa mag-aral. Kulit mo naman. So, ayun na nga guys. Yung din pong gusto kong bigyan ng point of view o kaya para sa akin, sa mga sinasabi na madiskarte daw na binibigyan daw ng hanggang motivate lang daw ang sinasabi. So, totoo yan. Minomotivate po namin. Katulad ko, gusto kong mag-aral, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Pero nga kami, ang pag-iisip namin, gusto namin agad makatulong sa pamilya namin. Kahit gusto mo nga mag-aral, wala namang pampahala sa'yo. Paano yun, di ba? Katapos ka nga ng pag-aaral, tingnan nyo guys ha. Ang dami nakatapos ng pag-aaral. Asan ngayon? Bakante. Nagtatrabaho ba? Hindi, nasa bahay lang. Dahil wala silang makita at mahanap na magandang trabaho. Di ba totoo naman yan? Ikaw ay nagkaroon ka at nagkaroon ka ng diploma, nakatapos ka ng college, nakapagtrabaho ka ng maganda. So, lucky for you, di ba? Maganda para sa'yo. Paano naman yung iba, di ba? Nakatapos ka ng pag-aaral, wala silang mahanapan. Dahil sa hirap nga ng buhay dyan sa Pilipinas, di ba? Ang hirap maghanap ng trabaho dyan. Kahit gaano ka pakatalino at napakaraming pang medal, kung hindi ka makahanap ng trabaho, magiging bakante ka pa rin. So, syempre, dahil sa nabakante ka, diskarte ang kailangan mo. Ito lang guys kasi yung parang medyo sa ating mga Pinay dyan sa Pilipinas. Kasi dito sa Japan, sa iba pang mga bansa, kahit nasabihin na natin na masyadong nating yung mga dyan sa Pilipinas, masyadong binibigyan ng super halaga pa sa atin yung yung sinasabi ng diploma, makatapos ng pag-aaral, mataas ang tingin sa iyo. Kasi guys, ako ngayon, hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi sa totoo lang, hindi ka talaga yayaman pag nagkaroon ka ng diploma. Alam niyo kung bakit? Diskarte yan, di ba? Para sa akin, iba talaga yung pananaw ko. Pero ako guys gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. Noon pa yun, syempre ng high school, pinangarap ko rin magkaroon ng diploma. Kaya lang syempre, ayoko na maghirap yung magulang ko na patapusin ako, magkakayod dyan sa maghihirap para lang makapagtapos ng pag-aaral. Ayoko makita yun guys. Kaya ako na mismo ang dumiskarte para nga, dahil nga hindi ako nakatapos, yung mga kapatid ko gusto kong pagtapusin, yun po ang aking diskarte sa buhay, na gusto kong makapagtrabaho agad kaysa makita ko yung mga magulang ko na maghirap sa buhay. Kaya may kasabihan na education is the key of the success. Hindi ako naniniwala dun mga ka-learners. Hindi talaga. Kasi kung tayong lahat nakapagtapos, diba? Di sana ang ganda na ng buhay nating lahat. Pero hindi, diba? Nasaan tayong lahat? Yung iba nakapagtrabaho silang trabaho, housewife, walang ginagawa. Nakatambay sa mga tindahan, nagiinuman na ng tanghali, di ba? Anong dapat mong gawin, di ba? Dumiskarte ka. Yun ang minomotivate namin na mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Yun ang minomotivate namin, hindi yung mag-aral ka. Gusto mo nga mag-aral, wala kang pera, di ba? O may bibigay ka ba? Ganun yun. Yun ang inaan namin. Gusto namin mag-aral, gusto namin makatapos, pero hindi nga kaya ng bulsa, di ba? So, bago ka gusto mo magtrabaho, gusto mo makapag-aral, syempre, magtrabaho ka muna, dumiskarte ka muna, mag-ipon ka, so, pwede mong buhayin ang sarili mo, pwede kang makapasok ulit sa pag-aaral. Yun lang yun. Kaya, wag mong ididikdik sa mga tao na kailangan na makapagtapos ng pag-aaral dahil hindi lahat kayang gawin ang sinasabi mo. Nasa depende yan ng tao kung ikaw ay pinanganak ng mayaman or mahirap. Nasa natin yan. Hindi yung alangan na makapag-aral ka, ang hirap-hirap na ng buhay, makatapos ka ba? Kaya mo ba? 'Di ba? Hindi. So yun lang naman ang gusto kong i-point of view para sa akin. Kaya nga medyo salungat ako sa sinasabi niya, mga ka-dorns. Kasi nga para sa akin, napaka-importante ng diploma lalo na diyan sa Pilipinas. Importante talaga 'yan. Kaya nga dito kasi sa Japan hindi talaga masyadong tinitignan 'yan kasi
diskarte dito sa Japan, diskarte, hindi yung talino, hindi yung may diploma ka, maganda na mong course, importante dito, lalo na sa ibang bansa rin, ganun yun. Diyan lang talaga sa Pilipinas ang kakaiba ang pag-iisip karamihan, di ba? So, sana nalaman yung mga ka-nurse kung anong gusto kong ibahagi sa inyo, kung anong gusto kong i-point dito, kung bakit ako salungat sa sinasabi niya. Dahil matagal ko na talagang gusto tong hindi pa ako nandito sa social media, gusto ko na sana mag-comment sa kanya. Kaya lang hindi ako makapag-comment kasi nga nahihiya ako. Hindi ko yung sarili kong saloobin tungkol about dyan. So, yun lang mga kadon. Sana po ay mag-comment kayo dito kung ano yun po ang gusto nyo sabihin. So, thank you for watching!